Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento na International League, gusto ko lang sana humingi ng pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-boost ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang sanang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 185 ng International League. Napakahusay nga ng ginawang play nitong Shouko na naging dahilan upang makuha ulit nila ang kalamangan sa Dream Team at ikinahangat talaga ng buong manonood sa loob ng court. Habang itong si Rukawa naman ay nilapitan itong si Todori, sabay nagsalita dito. Napakasimple lang ng basketball, lalo na kung gagamitan ito ng utak. Kaya naman, kung magpapa-apekto kayo ng ganun lang kadali sa opensa namin, pues malabong matalo nyo kami dito. At isa pa, alam ko na ikaw talaga ang ace player ng inyong kupunan, Todori. Kaya naman, kung ako sa'yo, hindi mo dapat ako maliitin. Dahil kapag nagseryoso na rin ako, sisiguraduhin ko sa'yo na malabong makalamang ka sa'kin. Yan ang sabi ni Rukawa na talaga namang sobrang talim ng tingin kay Todori. Ang yabang mo, lalaki ka. Hindi pa naman tapos ang laban, kaya naman hindi ka dapat magmayabang sa'kin agad. Makikita mo, tatalunin kita sa laban na to. Yan ang sabi ni Todori na talaga namang sobrang seryoso din na nakatingin kay Rukawa. Habang itong si Hanamichi naman ay biglang sumigaw ng malakas kay Rukawa. Hoy Soro! Ano ba yung tinatayo mo dyan? Dumipesa na tayo! Kailangan pa natin silang mapigilan upang hindi na sila makabawi pa sa atin! Yan ang sigaw ni Hanamichi. At itong si Rukawa naman ay tumalikod na nga kay Todori at dumipensa na nga sila. Tama ka nga, Hanamichi. Tayo mananalo sa laban na to. Kaya naman, tara na! Dumipensa na tayo! Yan naman ang sabi ni Ryota. Sabay dumipensa na din. At itong si Kogure naman ay nakangiting nakatingin sa kanyang mga kakampi. Ang ganda nang ipinapakitang laro ng mga teammate ko sa laban ah. Ramdam ko talaga sa kanila ang kagustuhan nilang manalo sa laban na to. Sana magtuloy-tuloy na to para tayo na talagang umabante sa finals. Yan ang sabi ni Kogure. Tama ka nga dyan, Kogure. Kapag nag-series na talaga itong Shouko, siguradong hindi sila magagawang pigilan ng kahit sino man. Onting kembot na lang mga kasama. Malapit na tayo sa finals. Yan naman ang sabi ni Ayako nang bigla nagsalita itong si Coach Hansai. Sa nakalipas na mga laban natin, napakarami talagang error ng ating mga manlalaro. Pero ngayong semifinals, talaga namang ibinibigay na nila ang lahat upang makamit lamang ang kanilang kagustuhan na makatungtong sa finals. Nagtutulungan talaga sila upang may maiambag sa isa't isa. Buti na lang talaga nasa kondisyon ang lahat ng mga manlalaro natin. Yan naman ang sabi ni Coach Hansai. At itong mga manlalaro ng Dream Team ay nagtataka dahil na nga sa sobrang lakas na ng Shouko. Ano kayang secret training ang ginawa nitong si Coach Hansai sa kupunan niya? Bakit kaya biglang umusay sila ng ganyan katindi? Sa maikling oras lamang, nagawa nilang higitan ang kanilang limitasyon. Yan ang sabi ni Harochi. Sa tingin ko, wala talagang secret training itong si Coach Hansai. Dahil sa malabong magawa nilang maging ganyan kalakas ngayon kung nag-training pa sila. Dahil siguradong kapag nag-ensayo pa sila, siguradong matatalo ang Shouko sa laban na to. Dahil sa sobrang pagod na agad sila. At ang naiisip kong dahilan kung bakit ganyan sila kalakas ngayon, dahil sa kagustuhan nilang manalo at tinanda nila ang kanilang mga sarili para sa malakas na laban ngayon. Dahil alam nila na hindi basta-basta ang mga kalaban nila. Kaya naman, kinondisyon nila ng mabuti ang kanilang mga isipan at katawan. Yan naman ang sabi ni Zeto. At itong si Rukawa naman ay napabulong sa kanyang sarili. Buo na ang aking kumpiyansa na kami talaga mananalo sa laban na to. Ayoko nang maulit pa ang nangyari sa amin sa Inter-High. Kailangan manalo kami dito at kailangan kami ang makaabot sa finals. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili na talaga namang sobrang seryosong dumidepensa. At itong mga tagahangan ng Shouko ay nagsimula na nga i-cheer sila. Kaya niyo yan, Shouko! Siguradong kayong aabante sa finals! Kaya naman, galingan nyo! Andito lang kaming mga tagahangan ninyo! Yan ang sigawan ng mga tagahangan ng Shouko. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Dream Team ang bola at dinadala na ito ni Jade papunta sa kanilang basket. At talaga namang sobrang inaon ni Jade sa pagdala ng bola. At nakatingin ito sa kanyang mga kasama. At itong mga tagahangan naman ng Shouko ay todo pa rin ang pag-cheer sa kanila. Sige, Shouko! Depensahan niyo sila ng matindi! Huwag niyo silang hahayaan na makawala sa inyo! Go, Shouko! Depensa! Depensa! Depensa!
Yan ang paulit-ulit na sigawan ng mga tagahanga ng show ko. Habang itong si Momoski naman ay biglang nag-cut sa loob ng basket na agad din namang nakita ni Jade. Kaya naman, mabilis niyang ipinasa ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Momoski ang bola, agad din naman itong tumalon at gumawa ng isang jump shot. Ngunit, itong si Hanamichi ay mabilis na nakabawi sa depensa. Kaya naman, mabilis niya ring sinabayan itong si Momoski sa ere. At talaga namang challenge niya ang jump shot nitong si Momoski. Hindi ka makakalibre ng puntos dito, Ungas. Ngayon, humanda ka dahil susupalpalin kita. Yan ang sigaw ni Hanamichi na talaga namang sumasabay kay Momoski sa ere. Nakakaasar, ang bilis na may pulang buhok na to ah. Nakahabol agad siya sa akin. Naku po, siguradong sasablay ang tira ko na to. Yan ang sabi ni Momoski sa kanyang sarili na naging dahilan upang sumablay nga ang tira nito at tumalbog lamang ito sa kanilang ring. Nice challenge, Hanamichi! Ngayon, bilisan nyo na! Kunin nyo na ang rebound sa Dream Team! Huwag nyo nga hayaan na makabalik ang bola sa kanila! Dapat tayo makakuha nito! Kaya naman, bilisan nyo na! I-box out nyo na sila para hindi sila makabuela sa rebound! Yan ang sigaw ni Ayako na talaga namang napatayo pa sa kanyang kinauupuan. Nakakainis! Ibang klase talaga may pulang buhok na to. Nagawa niya pang makabawi sa depensa at nagawa niya pang ma-challenge ang tira nitong si Momoski. Yan naman ang sabi ng coach ng Dream Team. Habang itong si Hanamichi naman ay mabilis na tumakbo para makabuelo. Sabay tumalon ng mataas at kuha nito sa rebound. Huwag na kayong umasa pa mga ungas! Dalaki ng rebound na to! At teritoryo ko ang ilalim ng basket! Kaya naman, malabong makuha niyo ang rebound sa hari na si Hanamichi Sakuragi! Yan ang sigaw ni Hanamichi. Sabay kuha na nga sa rebound na labis na ikinamangha ng ibang manlalaro ng show ko. Grabe! Ang lakas talaga nitong si Hanamichi! Hindi na siya magawang pigilan ng Dream Team. At lalo ata siyang ginaganaan sa laban. Mukhang desidido na talaga sila na malamangan ng Dream Team sa unang half na to ah. Yan ang sabi ni Fujima. Sinabi mo pa, Fujima. Yan talagang kilala kong Sakuragi. Isang Sakuragi na halimaw sa ilalim ng basket. At halimaw ang stamina. Mukhang delikado na ang Dream Team dito ah. At kapag hindi pa sila humingi ng timeout, siguradong mamamain na sila nitong si Hanamichi. Yan naman ang sabi ni Maki. Tama nga kayo. Napakalakas talaga nitong si Hanamichi. Kahit sino ata itapat sa kanya, kayang-kaya niya itong mamain. Lalo na kapag nag-init na ito. Mukhang atin ang unang half na to. Yan naman ang sabi ni Sendo. Habang itong si Hanamichi naman ay nagawa ng makababa galing sa rebound. Sabay pasa ng bola papunta kay Ryota. At ang hawak na ni Ryota ang bola, agad niya rin naman itong i-dribble papunta sa kanilang basket. Ngunit, bigla itong napahinto sa pag-dribble. Dahil na nga sa nakita niya itong si Rukawa na sobrang bilis na tumatakbo papunta sa kanilang basket. Ano? Ang bilis ni Rukawa. Mukhang may papatunayan talaga ang lalaking to ah. Sige Rukawa, ikaw na ang tumapos na nasimula ni Hanamichi. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay bullet pass ng bola papunta sa umaharurot na si Rukawa. Nalabis na ikinataranta ng coach ng Dream Team. Hoy! Ano bang ginagawa nyo? Bilisan nyo! Pigilan nyo yung may number 11! Huwag nyo siyang hahayaan na makapuntos! Ayoko madagdagan pa nila ang lamang nila sa atin! Kaya naman, bilisan nyo na! Pigilan nyo yung may number 11! Yan ang naiinis na sigaw ng coach ng Dream Team. Tignan nyo yung coach ng Dream Team. Mukhang natataranta na talaga siya sa ginagawa ng show ko. Nagagalit na to sa mga manlalaro niya. Yan ang sabi ni Yamato. Tama ka nga Yamato. At dahil ito, sa alam niya na dehado na talaga sila sa laban na to. Dahil nakakabawi na ang show ko sa kanila. Kaya naman, hindi na to mapakali sa kanyang kinauupuan. Yan naman ang sabi ni Zeto. Habang itong si Rukawa naman ay nakuha na nga ang bolang ipinasa sa kanya ni Ryota. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad itong tumalon at gumawa ng isang one-hand slam dunk. At dahil sa wala na nakasabay pa kay Rukawa, nagawa nitong maipasok ang kanyang slam dunk sa kanilang basket na naging dahilan upang maitaas na nila si 5 puntos ang kalamangan sa Dream Team na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga nila. Ayos! Isang malinis na puntos na naman mula kay Rukawa! Ang husay mo talaga Rukawa! Ibang klase ka talagang gumawa ng play! Pati na rin ikaw may pulang buhok! Dahil sa ginawa mong pag-challenge kay Momoski na isablay nito ang kanyang jump shot at dahil rin sa ginawa mong rebound, muli niyong naitaas ang kalamangan sa 5 puntos sa Dream Team. Ang husay niyo talaga Shouko! Sabi na nga ba, hindi kami nagkamali sa pagpili ng aming susuportahan. Sige Shouko, kaya niyo yan! Tapusin niyo ang laban na to at tambakan niyo ang Dream Team ng malaki! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouko. Ang husay! Ibang klase talaga tong si Rukawa. Napakatindi gumalaw. Pati itong si Hanamichi, ang husay din. Nakakilabot ang ginawa nilang play. Yan ang sabi ni Kogure. Tama ka nga, hindi ko mapigilan ang tuwa dahil tayo na ang nakakalamang sa Dream Team. Ang kaninang lamang nila na 8 puntos ay nawala na. At tayo na ang lumalamang ngayon sa kanila. Sana magtuloy-tuloy na to para masigurado na natin ang pag-abante sa finals.
Yan naman ang sabi ni Ayako na talaga namang sobrang natutuwa. Habang itong si Todori naman ay biglang naging seryoso, sabay tumingin sa scoreboard. Humanda kay Shouko. Pinag-iinit niyo talaga ang aking ulo. At ikaw Rukawa, ihanda mo yung sarili mo. Dahil ngayon, papakitaan na kita ng isang seryosong ace player. Yan ang sabi ni Todori sa kanyang sarili na talaga namang naghahanda na para magseryoso. At dito na nagtatapos ang Chapter 185 ng International League.